Senator, meron din po mga nagtataka ngayon. Nabanggit niyo po si Mayor Rene Maglangke, di ba? Opo, mayor pa rin siya. Yes. Mayor pa rin siya ngayon. Pero hanggang ngayon daw walang suspension o preventive suspension order either from the ILG, Office of the President o Ombudsman, considering po na siya ay local official. Yes, at the very least, meron siyang magiging kaso, administratibo man o criminal, doon sa Code of Conduct. Kasi nasa government ka, tapos kontratista ka, mag-divest ka. Hindi nag-divest kasi may record kami na habang mayor siya, siya pa rin yung presidente ng Global Crypt Builders actually. Na siya na rin ang nagsabi na bilyon-bilyon yung kanyang kontrata sa buong Pilipinas. Yun nga, naidugtong namin yon na yung MBB properties naman, ang mga stockholders doon, of course, binago na nila Nag-amend sila, August 15 lang, ito lang. Binago na nila yung, nagpalit na sila ng stockholders. Siguro napansin nila, delikado ito. Pero nakita na namin yung kanilang GIS noong 2024 at nakalista doon yung mga anak ni Mayor Maglangke, anak ni dating Yusek Bernardo, anak ni Secretary Bonoan. So doon, ang sinabi ko, wala akong conclusion na sinasabi. Ang sinabi ko lang daw, kayo nang bahala mag-connect the dots. Kung bakit napakalakas na kontratista ni Rene Maglangke. Yung pala, may ugnayan sila ni dating Secretary Bonoan. Kasi alam mo, medyo na-concern ako doon sa laging pahayag na lang sa inyo na-interview niyo mismo si Secretary Bonoan noon Tinatanggi niya na sabi niya, isolated case yung nadalo ng Pangulo. Pati yung sa nauhan, nililigaw niya na yung Sitio Dike na pinasyalan ni Secretary Dizon kahapon din. Sitio Dike nasa barangay Apitong, parang gusto niyang palabasin, hiwalay na barangay yung dike, which is a sitio ng barangay Apitong. Yun nga, nandun nga yung ghost Opo. Sige po. So may iniiwas siya. So ang aking sinasabi doon, baka naman sinasabi niyang isolated case yung nadalaw ng Pangulong Bongbong Marcos para wag nang maungkat pa yung mga iba pang mga proyekto na kung saan may mga problema rin. Opo. At sigurado po, ipapatawag niyo si former Secretary Bonoan sa inyong mga pagdinig, Senator. Under consideration yon kung ipapatawag siya ulit. Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!